Okay, good day po. Meron pa ako i-share sa inyo, no? Meron kasing dinala dito sa akin na pinapa-check sa akin or pinapa-repair na electric fan. Ito po yan. Ayan, ito yan, electric fan. So, ito ay DC motor yan dyan. May transformer, tapos meron siyang battery. So, ibig sabihin, from outlet, i-charge yung battery. Pwede niya ding i-works yung DC motor or electric fan sa naka-rectify. Ito po yung rectifier. Oo. Tapos, ayan na gumana. So, as per checking, nakita naman natin yung issue nito. Ang issue nito ay ito. Yung kanyang switch niya. No? So, hindi na to na ano na. Sunog na yung ilalim nito. So, pag check ko, may nag-repair na nito. So, paano ko nasabi? Kasi yung kanyang mga terminal ng fuse pumutok na, tsaka wala na dito yung isang fuse na 3 ampere. Ngayon pinalitan niya ng wire, jumper wire. So alam ko naman na may sa mga technician din po natin ay ginagawa pag pumutok yung fuse, pinapalitan ng jumper wire, ano. But ang aking i-share ay as an electronic engineer po, yung board na mga ganito ay nakadesign po talaga specifically yung mga fuse na yan para mag-works sa kung paano ang design ng board na yan. Halimbawa, nakalagay dyan sa fuse na yan ay yan, katulad nito nawala na 3 ampere. So, yung current na nagpo-flow dyan, pag nag-exceed sa 3 ampere, puputok siya. So, nag-work naman po itong nagja-jumper tayo ng wire, no? Para gumana yung unit. But, the fact is, hindi po kasi natin alam or wala tayong basis na yung nilagay nating wire dyan ay same rating dun sa 3 ampere na fuse lang. So, ano po ba ang downside nun or delikado na part? The downside ay dahil hindi po natin alam ang basis na same ba ng rating na nilagay natin na wire, kasi hindi naman natin alam kung yung wire na yun ay for 3 ampere lang talaga bago siya mapuputol. So, pag yung wire na nilagay natin ay kaya niya palang handle na more than 3 ampere, possible na mas lalong masunog yung board natin kung meron man palang faulty fault dito sa board na to. At isa pa, kapag ganun pong nangyari na nag-exceed na sa 3 ampere yung line na to or yung linya na to, nasa 3 ampere at hindi pa siya naputol, maliban sa masisira lalo ang unit, it can also cause fire. Yes, pwede po ito makasunog. Paano po? So, yung wire nga na nilagay natin dyan, na hindi naman natin, hindi swak doon sa 3 ampere, at hindi pa siya naputol, na mayroon na palang faulty dito ng mga component, maiinit yun. So, pag uminit yung mga components, syempre, kasunod ng init, yung mga component, nasusunog. Katulad dito, kita na natin, itim na. So, ibig sabihin, dumaan na ito ng overheat. No? As much as possible, or pinaka the best talaga na process or protocol talaga dapat pag nagre-repair tayo ng mga circuits, palitan natin ng same value ng fuse yan. No? Kasi, mga electronics engineer po, kami po mga electronics engineer, dinidesign po yung mga component na yun na hindi lang basta-basta namin nilalagay yan. We do have calculations, no? Para sa specific na part na yan. So, yun lang, and sana, yun, magawa po natin na as much as possible, palitan po natin na maayos na fuse yun para for the safety din po ng ating mga customers, no?